Ipagpakumbaba, Diyos, tatlo. Sumawat kami man ng Ama, di pa makawan kita na ginang kibaso ni Ama, nakuutang liman, at ito saan, pakawanin na kami, tapulitin ang daw Ama, kung awan na itirasong o Diyos na. Nagkid na iti pa nakabalin mo, kan awan man tirasong Ama, nga sande nga balik na Ama, di pa nakabalin mo, Diyos mo. Yaman kami, di pa makawan mo, kararag ni Ama, ang amin nga part, at nagigong at bendisyonan, at mailayo ka. Yaman kami, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Sama-sama, uwiin natin siya. Halina't sama-sama, uwiin natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at igaway, lahat ay magsabing Diyos ay mahal. Halina't sama-sama, uwiin natin siya. Halina't sama-sama, uwiin natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at igaway, lahat ay magsabing Diyos ay mahal. Sumigaw sa dala, yes, ang lahat ng kilala. Purihin ng Diyos na may kagalakan. Go! Sa dala, yes, ang lahat ng kilala. Purihin ng Diyos na may kagalakan. Ay kapayapaan, tugna ay kagalakan, tugna ay kalakasan, bawat puso natabagan, ang amin ng papuri
kabutihan, katapatan mo sa iyong buhay, sa iyong pag-aaral ng mga salita, Ama. Nawalan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ang lahat po ito ang may aming maunawaan. Tulungan mo kami dito yung aming may sa puso, may sa isip, higit sa lahat. May namin sa buhay, sa aming pag-araw-araw ng buhay. Maginawa bigyan mo din kami ng lakas ng loob ng mga salita mo ito ay may bahagi din namin sa ibang tao. Malain mo kami, samahan mo kami dito magirihan, sa parating sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo natin mga kapatid. Morning, sa bawat sa atin. Pupuin nyo lang yung mga bata. Patungawin. So, nais kong pasalamatan ang bawat sa atin sa inyong pananalangin at suporta sa ating ginawang Kingdom Proclamation sa Santiago kahapon na naging matagumpay. So, salamat po sa inyong lahat. Sa iba't paraan kayo ay sumuport. Yan, sa umaga pong ito ay, okay, kung kailang ata ni Renalyn, may maunawak mang basa. Yan, sa umaga pong ito ay tayo po'y mag-aaral sa salita ng Diyos. Ito mga yung matatagpuan sa aklat ng Daniel, chapter 6, verse 10 hanggang 28, pero hindi ko sinulat lahat dyan, nilagay dahil masyadong mahaba. Maaari niyo po siyang basahin sa inyong mga tahanan pagka-uwi ninyo. Ang kapag-aralan natin ngayon ang buhay ni Daniel, kung paano po niya nakagit ng ang pagpapala. Gusto niyo ba makagit ng pagpapala? Yes! So, ang kinuha niya kasi dito na pagpapala, binabanggit dito ay hindi lang pagpapala na pinansyal. Una higit sa lahat kasi, ang dapat maging motibo ng ating isip, pupuso't isip, ay ang pagpapalang espiritual. Sapagkat kung tayo ay pinagpala sa espiritual, ang lahat ng bagay ay susunod na lamang, kasama ang pinansyal na bagay. Ayan, so, ulit-ulit natin. Ayan, so, ang tema po natin sa umagang ito ay 3 R's that leads to blessing. Ano kayong 3 R na magdadala sa atin sa pagpapala? Mabasahin natin yan sa Daniel chapter 6, verse 10 to 28. Ang una dyan ay remember is God. Yan kasi yung Daniel chapter 6, verse 10 to 28, sa mga nagbabasa ng Biblia at yung iba naman ay hindi pa nakabasa, yan yung pagkakataon na si Daniel ay tinapon sa yungib ng mga leon. O, sino na dito nakakita ng leon sa personal? Asang kamay? Wala pang nakakita. Sino nang nakapunta sa Manila Zoo? Ako pa lang yata nakapunta. Pero marami na daw ngayon sa Ilagan Sanctuary. Pag may sasakyan, punta tayo doon, mag-schedule tayo. Para daw siyang zoo, yung Ilagan Sanctuary. Ngayon. So, yun yung kwento niya, yung tinapon siya sa lingid ng mga leon, si Daniel. Si Daniel kasi ay, ang dati niyang pangalan ay Belshazzar. Pinalitan ng Diyos ng Daniel. Pero si Daniel ay hinubog siya ng ating Diyos. Marami siyang pinagdaanan na pagsasanay. Kaya dito sa ating programa sa Kingdom of God, hindi ka pwedeng magamit ng ating Diyos, hindi ka pwedeng dumaan sa pagsasanay. Kaya lahat tayo dumaan sa pagsasanay o training. Kahit kami mga pastor, nung pumasok kami dito sa programa ng ating Diyos, ay dumaan din kami sa pagsasanay. Mas matindi pa ang pagsasanay namin kumpara sa inyo, kasi sa inyo, diretso na kayong pumasok ng urong devotion. Sa amin noon, may orientation. Kaya yung iba, orientation pa lang, hindi na nakakapasok. Orientation pa lang. Ayan, meron na upgrading. Ayan, si Ate Petra sa upgrading. Gusto niyang sumuko. Ayan, pero sa biyaya ng Diyos, siya ay nakapagtapos. Ayan, so iba't ibang dinaraan na pagsasanay. Kagaya din ni Daniel. Sila ay dumaan sa iba't ibang pagsasanay ng kanyang kapanahunan. Pero dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos na sa kanya, ginawaran siya ng pambihirang karunungan. Kaya siya yung napili na pamahala. Ayan, sa 120 na lalawigan. O, napakakanya. Parang ang sa kanya nun ay siya siyang gobernador. 120. O, sigawan natin Petra, kayang pamalaan. 33 lang, hindi po na. 120 sa kanya. So, ibig sabihin, kakaiba yung dunong na binigay sa kanya ng ating Diyos. Hindi yung dunong ng tao. Hindi yung karunungan ng tao binigay sa kanya, kundi yung karunungan ng ating Diyos. Kasi yung 120 na lalawigan, kaya mong pamalaan, ay hindi basta-basta yun. Isang baryo nga lang yung ibang mga kapitan hindi na mapamala ng maayos, di ba?
nakikita naman natin sa ating kasalukuyang panahon. Yan. Pero, yung panahon na yan, si Daniel kasi marami din siyang katrabaho na naigit sa kanya. Inuobserbahan lahat ng ginagawa niya. Pero si Daniel ay lagi siyang tapat. Walang maibintang sa kanya, liban sa kanyang reliyon. Yan. Binabantayan nila kung mananalangin siya o sasamba sa ibang Diyos. Kaya lumapit sila sa hari. Nung panahon na yan, ang hari ay si Haring Dario. Lumapit sila sa hari at sinabi na mag-utos kayo o gumawa kayo ng batas na walang ibang mananalangin sa Diyos sa loob ng 30 araw o 30 days at sasamba, liban sa inyo, sabi ng kanyang mga kasamahan. Pero ang talagang purpose nila, gusto nilang paalisin si Daniel sa kanyang posisyon, pabagsakin. Kaya tayo mga Pilipino, meron tayong ugali na gano'n eh. Yung iba, meron yung crab mentality. Adi ngay kapke, umululi di may isa, nakauli di may isa. Ibaba naman niya guyudin. So nga ito, dumakit no, balbaligi ti pa nga tao, handa maragsakan, ikit mga tao, kas lang ay guyudin naman niya ipababa. Kas lang ay nga ti tao kat may pababa, di pa balagarudan, ipadugmag na pa kasi diyan mga tao, crab mentality. Pero yun kasi ang reality ng buhay. Yun ang katotohanan, di ba? Kahit sa ating kapanahonan ngayon. Ganun din ang nararanasan ni Daniel. Kaya, dahil walang magawang hari, siguro marami sila, mag-isa lang si Daniel. Gumawa siya ng batas. Ang batas kasi ng hari, no, hindi pwedeng labagin. Pag nilabag mo, kamatayan ang parusa. Pero darating panahon, babalik tayo dyan. Kasi yan ang batas ng ating Diyos eh. Pag lumabag ka, lalo pag matinding pagkakasala mo, patay. Kamatayan ang kapalit o kaparusahan. Kasi, ganyan na nung araw, pag nagkasala ka, talagang papatayin. Kagaya ni Akan. Sabi kasi sa kanila ng Diyos, magtatagumpay kayo kung wala kayong ibang ililihim o gagawang kasalanan. At talagang mananahan kayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Yung ginawa niya, lahat ng nakamkam nila, panahon ni Joshua ay nagtago siya. Mamahaling tela sa kayong mamahaling bato. Tapos nung pa, hindi sila nagtagumpay. Nung nalaman nila, siya palang may itinago. Kaya ang ginawa nila, nilabas siya, hindi lang siya. Lahat ng kanyang sambayanan ay pinatay nilang araw. Kasi nung araw, pag nagkasala ka, halimbawa dito sa Paredes, papatawag ka. Lahat ng kababayan mo, babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. Ganun nung araw. Ngayon kasi hindi ay, kahit karaparapan nung makita yan eh. Parang walang, tawag ito, walang kamay na bakal umalis natin dito sa Pilipinas. Pag may pera ka, yun. Pag wala, kawawa ka. Parang hindi. Pero ang batas ng ating Diyos kasi pag nagkasala ka nung araw, kamatayan ang parusa. Ang sabi ng ating admin, babalik tayo doon. Ibabanat ko ba ng Diyos ang ating mga batas. Kaya habang maaga-aga pa, may panahon pa tayo, piliin natin gumawa ng mabuti at magtino-tino. Amen? Amen. So para hindi tayo masama dun sa mga paparusahan. So dito, sa kabila ng ganung pangyayari kay Daniel, hindi siya nanghinaan ng loob. Kaya inaalala niya ang ating Diyos. Sinasabi na remember. Lagi nating alalahanin ang ating Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Dito kasi hindi siya natinag eh. Sabi niya sa verse 10, nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay ninagdaan na ng hari, siya ay umuwi. Umakyat siya sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ay bintalang nakaharap sa Jerusalem, ay lumuhod siya at manalangin sa Diyos 3 beses sa isang maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Nung nalaman niya, hindi siya natakot ang ginawa na binuksan yung bintana. Parang hinamon sila eh. Sige nga, titignan ko nga kung anong gagawin sa inyo ng Diyos, sabi niya siguro. Ang ginawa niya, hindi siya natakot sa kanyang mga kaaway. Pumasok sa taas na silid, binuksan niya kaharap. Yung bang pinakita niya mismo sa mga taong umuusig at umalipusta sa kanya, nananalangin pa rin siya. Parang gusto nga kumamangrab-rabang ako na si Giman. Dati kaya yung araminin kasi siya. Magrab-rabang ko na pwede sa utay ni Ilocano. Hinamon niya sila. Ganun ang parang nangyari. Kasi hindi siya natakot. Pero sa atin minsan ay pag may pagsubok tayo, natatakot na tayo, ano? Baka hindi na natin magawang manalangin. Pag may pagsubok, hindi na natin maitaas yung ating
Kamay. Ayan, di ba? Yung permiti panlubo kay ka, tararawin kay kagar-arugong. Nagsasangit ka doon, di ba? Reality. Pero sa kanya, hindi siya natinag. Tignan niyo si Daniel. Lalaman niya pa rin ang ating Diyos. Ang ginawa niya ay nanalangin pa rin at lumuhod. Sabi niya ng 3 beses sa paghapon. Ibig sabihin, ginawa niya umaga siguro, tanghali at gabi. Hindi siya nagpatinag. Kaya, makikita natin dun sa buhay ni Daniel na sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, dapat lagi nating alalahanin ang ating Diyos. Sa gitna man ng kakulangan, kasaganaan, sakit, karamdaman, ano man ang ating pagdaanan, huwag nating kalilimutan ang ating Diyos. Kasi minsan, simpleng problema lang, nawad pa tatay no kami sa amin, ate, agdimong, adong ay naging tirason. Sabi ko natin Tagalog na, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, marami rin dahilan. So, makikita natin dito yung buhay ni Daniel. Hindi siya natakot na tinag. Kasi may batas na nilagdaan. Hari na yung kanyang kaharap dyan. Eh sa atin hindi pa hari. Normal lang yung mga tao minsan yung ating kan. At hindi pa tayo dumadaan sa ganyang sitwasyon. Diba? Kung baga ay wala pa tayo sa katiting. Yung pinagdaanan ni Daniel. Kasi kayo mamot at lumpay lang kayo, guberger ka, siguro pa rin kayo. So, di Manila so, yung mga di pa nakapunta sa Manila so, mataas yung gate nila doon. Hindi pwedeng umakyat yung mga yun, doon sa baba. Di nga, nandiyan tikas na kuweba nga nakalingid. Kapag titingin ka doon, nakatanaw ka lang. At ay pasar ka ito man di Manila so, kung di kayo manakos pasar gayam. Nagulugan. Ayan, so, paano ito makakita kayo tigyong ito to. Ayan, so, makikita natin dyan na hindi siya natinag. Pero, inalala niya pa rin ang ating Diyos. Minsan kasi pag tayo ay dumadaan lalo sa pagkukulang, nangihina yung ating pananampalataya, di ba? Pagkulang tayo sa pangailangan araw-araw. Nangihina yung ating pananampalataya. Pero hindi natin alam na sa lahat ng sitwasyon na ating pinagdadaanan, nakikita tayo ng ating Diyos. Hindi niya tayo kinakalimutan sa bawat sandali ng ating buhay. At ang ating Diyos ay interesado siya sa bawat detalye ng ating buhay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye. So, ang muna, dakor kami no awan. So, ang kamadandanagan. Awan kayo magkanyata iti nabisinan, di ba? Oo, yun ang kabutihan ng ating Diyos. Nantay mga na kay amote-mote ang fasting. Why not? Ayan, so dito kasi ay mas matindi ang pinagdaanan ni Daniel kumpara sa atin. Pero inalala pa rin niya ang ating Diyos. Remember is God. Kaya nakabit na yung pagpapala. Yan, next na tayo. Yan, ang pangalawa ng ginawa, paano niya nakabit ang pagpapala, respect authority. So, bagamat wala siyang kasalanan, iginalang pa rin niya yung namumuno sa kanya, yung hari. Kaya sabi niya dito sa verse 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi siya nagalit dun sa hari. Kita yung amin na dumandanas na itinagdudo mga sitwasyon itibag, adun ipabasulon tayo lang. Adun itudo tayo. Marami tayong pwedeng sisini. Yung iba nga sa atin yung mga tao, ang Diyos ang sinisisi nila. Pero matakot tayo. Pag may mga sitwasyon tayo na pinagdadaanan, huwag natin sisihin ang Diyos. Kasi kailanman ay hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Mas lali sineminar medical man, han nga mamati nga dati Diyos hindi. Magkanta ka, mamati ka nun, yung kaya na nga makita. Hindi ko na kanya na, ang pakita kanya na tatay kaya, babalik na matay tayo ko na. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kaya. O, pwede nakakita na rupang-rupang, adi nga natin kaya na. Adi nagpa-seminar de kalo, ay nag-seminar de kalo. Gusto nga, kunami ka, mahadal mundo ko namin. So, isang kapanag namin, nga oray hantay makita iti panakabalin ni Apo de Sugod Tuma, o dati trials. Ibiyag kayo. Mas lang ay, di makikita tayo lang, di problema. Na, di tikit-kitaan tayo sa tipagtutunan tayo atensyon. Pag tayo mga, magdagi nga problema ad-ado, ti solusyon ni Apo Diyos. Gusto nga ti problema ka mayari iti barko. Iti problema, iti solusyon jay, bye-bye. Nalaw-lawat ti bye-bye kayo sa di barko. Sino nakapadas nagsakay barko? Ay na. Tayo sakay kayong tuman. Ayan, ando na pala ka sakay barko kaya ni Ao. Ayan, so, pero dito natin makikita na kailangan din nigalang natin yung mga namumuno sa atin. So, dito sa ating barangay may kapitan.
Dito rin sa ating church, meron tayong mga pastor. Kailangan natin igalang ating spiritual leaders. Dito sa programa ng ating Diyos, meron tayong admin. Kapag may sinabi sila, yun ang kailangan natin sundin. Kaya dito sa bawat ginagawa natin, hindi tayo pwedeng humakbang na walang permisyo ng ating admin. Dahil ito po ay may paintulot ng ating Diyos. Kasi kapag gumalaw tayo na walang paintulot ng ating Diyos, hindi tayo magtatagumpay. So dito makita natin na bagamat walang kasalanan si Daniel, iginalang pa rin niya yung hari. Si hari na rin pinabanggit niya dyan. Mabuhay ang kanyang kamahalan. Anisin tayo ako, nagtatralas ka pa doon pabasulan tayo, nikastoy gamin, kaya na, nikastoy. Hindi natin ma-appreciate minsan yung ating pinagdadaanan na tayo pala inaayos ng ating Diyos yung ating pagkatao. Pag dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang pagsasanay ng ating Diyos, bago natin matanggap yung pagpapala, unang inuubog na ating Diyos ito, yung ating puso, yung ating pagkatao. Kaya meron yung binaba na pangaginipan ng ating pastor, na hindi bababa ng Diyos ang pagpapala kung hindi maayos yung ating pagkatao, yung ating puso. Kasi puso, tinitignan ng ating Diyos. Makita natin dito yung pagharap ni Daniel doon sa kanyang maaari niyang ikamatay. Ang pagtabon sa kanya doon sa yungib ng leon. Ha? Di pala siguro ruangan kaya di kadutilo na kayo rin ang rangkay na kan, ano? Pero hindi siya natinag dahil nagtitiwala siya sa Diyos na kaya siyang iligtas. At dito, ginalang pa rin niya yung namumuno. Ayan, yung hari. Hindi niya sinabi na, bakit ikaw hari ay ipapakulong mo kaya wala naman akong kasalanan. Pero sumunod pa rin siya dahil yun ang batas. Pero yung hari dyan ay nalungkot kasi close niya si Daniel at alam niyang ginagawa kanyang tungkulin. Kaya yung hari dyan ay magdamag na hindi nakatulog at hindi kumain. Kumbaga ay gusto niyang iligtas si Daniel, pero dahil meron siyang batas na ginawa, sinundan niya yung batas. Kailangan niya ipatupad bilang hari. Pero siya dyan ay hindi kumain din at hindi nakatulog. Mas lang ay kuna na siguro na po. Kanya nga hindi mangyari nga pa ni Daniel, yun aja yun, kuna na siguro. Mas lang madanagan mo lang. Kasi ang muna nga ni Daniel kat nasayat nga tao. Diyan pinapagarian na. Pero makikita natin yung himala ng Diyos dyan. Ayan, susunod na tayo. Ginalan niya yung namumuno. Respect authority. Ayan. Dahil si Daniel ay rely on his God. Nagtiwala sa Diyos. Ganito ang nangyari sa kanya. Verse 23. Itinabo na siya sa yungib ng mga leon. Ang nangyari, inaramid na nga pinagpuhan ng Dagidilyon. Kasi kayo mamay. Doon aja yun, pagpuhan na. Gapon niyo pa nakabali ni Apo Diyos. Dahil nagtiwala siya sa kakayahan ng Diyos, ginawa niyang unan yung mga leon. Yan. So, kulungan. So, ibig sabihin, pagpakulungan ng mga leon, hindi lang iisang leon yan. Di ba? Pagkulungan kasi marami. Maraming leon yan. Hindi basta-basta ang leon. So, sabi niya rito sa verse 23, dahil dito, labis na nagalak ang hari at pinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y mayaon, wala silang maliit na lumanggalos sa katawan ni Daniel. Tingnan niyo, dahil nagtiwala siya sa kakayahan ng Diyos, sa kabila na wala siyang kasalanan, naging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin, at ang karunungan ng Diyos ang siyang namayani sa kanyang buhay, ay walang nakitang galos. So, ibig sabihin, naging best friend na yung mga leon. Nangyari yung unang pangyayari sa Biblia na sa ating banal na kasulatan na ang tao ay yung mga hayop nagpapasakop sa tao. Ginalan siya ng mga leon. Gusto ko nagpura, garog nga nagpunganan na nagigilyo ng so, nakakita kayo, tao tatanga pagpunganan ng dilyo, ulit tatanga panahon tayo, yun akan. Kasi palang niwat ng ating ngangay at taray tayo, makakita tayo. Pero dahil nagtiwala siya, rely on his God. Kaya tayo bilang tao, huwag tayong magtiwala sa ating sariling kakayahan. Maging ang lahat ng ating tinatangkilik. Maging ang lahat ng meron tayo. Kasi lahat ng ito ay temporaryo lamang. Pwede nating iwan. Ayan. Pero dapat nating pagtiwala na yung ating Diyos. Kasi siya ang Diyos na pwedeng makagawa ng himala. Higit pa sa ating iniisip at inaakala. Makapangyarihan ng ating Diyos. Sabi niya rito, walang nakita kahit anong galos. Oray basit lang gas-gas. Nakita? Sige, mamot, di ba? Ito po, nakatilaw naman makita niyo gas-gas. Dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ayan, nagtiwala kasi siya. Ayan. So, dito natin makikita na siya ay pinagpala ng ating Diyos. Ayan, una doon, ilalala niya ang ating Diyos.
iginalan niya ang namumuno at dito ay nagtiwala siya sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya ang lahat ng pagpapala na pwede nating matamasa sa Diyos lamang po magmumula. Hindi sa tao, hindi sa kanino mang mayaman o kanino tayo maasa. Dapat ang pagpapala talaga na matanggap natin ang pagpapala ng ating Diyos. Ito ay ating ma-enjoy, maging kasiyahan natin. At talagang magamit natin sa tama. Kasi kapag tayo ay pinagpala ni galing sa Diyos ng pagpapala, pwede niya tayong mailayo, papalayo sa ating Diyos. So, yun naman po yung gusto kong i-share. Binibigay ko na sa ating pastor. Okay, nagyaman tayo kakabsat tunay ka sa ba? Amo yung kali kakabsat nga tinestine kayo, itikingdam. Yung nangyari tingnan niya. Kung paano naging best friend ni Daniel yung mga leon sa loob po ng kulungan ng mga leon. Ganon din pagdating ng araw. Hello. So, nasumplianan tayo namin kakabsat. Amin nga animal nga inaramid ni Apo Diyos at kurno iti tao. Isu nga oray pa no kasano karungsot ti animal kakabsat na yung bagay di tao at talga ti animal. Ajay ti mangyari dong tanggal daw. Sino ti maragsakan nga sakayam ng kujilyon? Ha? Kaanto mamin nga kumagatan ti Lord. Nunay tatag ti kingdom. Ito Diyos. Dahil dyan, destiny tayo ngamin isunga tarimaanon tayo. Yung relasyon kay kiniapulos tarimaanon tayo kakabsat. Yung palagtulog tayo launay ngamin kiniapulos. Iti sikrito lang namin kakabsat. Tapno maranasan tayo biyak ni Daniel. At tulog tayo. Kung ang takaabay mo, at tulog ka. Amo yung kisaro, sa umamin yung tulog kakabsat, anyaman na sitwasyon. Aramidon tayo part kayo, nagtulog. Yung abo namin kakabsat, iti Kristiyano na mati kiniapolis ng ipit sitwasyon. Ibang pangrunadan, ibiyagdan. Nung makita tayo kakabsat, katipad nung magtulog, kiniapolis ang yaman na problema, ang yaman na kasasad, kakabsat, unahin tayo ti Diyos. Saan nyo pa nga nakita kay Nyami? Nga nagreklamo kami? Binaybayan mi? Itrabaho ti Diyos, kapulang ti problema, wala ang yaman di ka nga banag. Katkas day ka magpuma. Pag muhawak ko. Ha? Pag muhawak. Dito ka lang. Video. Oh, alam ka natin sis. Isumanong kita, tay kakabsat, kat ko lang manayunan, nga nagpintas namin, gadyo destiny, titunggal may sa kanyang tayo, wamay ti panawin kakabsat nga ni Daniel, tukasana di napasama kanya na, managpunganan na Gilyon, gatkas di tumat kanya kayo, kay ayam kayo to Gilyon, kunata to Gilyon, oh my God. Man, hello? Andiyan yung original? Isang-sabli na kailang namin niya, pulis yung original, isang ajinay kasada di first, ngayon niya, di batas namin, kakabsat niya, pulis may patong-pato. Agsubli, kakabsat, ako na ti Biblia. Agik-ikot kat agsubli, iti original. So nga nagasat tayo, kung ang takaamay mo, nagasat ka. Yan? So nga yaman kay kakabsat, iti Diyos. Ano kasano, ginangyari kini Daniel? Nakarkarong tong kay kanya, kay kakabsat, kani Daniel. Leon, kay lang gayan. Yung amoy ni Daniel, kadwanan to, laan, kadwa tayo. Itinagpintas kami kakabsat, ang bilang mabalin kami ng ibuksilan amin,
Iso nga dyan. Excuse me. Di ba't mga kakabsat partial, tapno ma-excited kayo? Ya? Hello? Iso nga gyaman tayo kakabsat. Iso nga gyaman kayo, di sa uli ako Diyos. Kadyo ko na, kaslatan ito kinidanyan, kay ayam tayo tilyan. Itilyan, mabalin tayo ito kabilinan. Kay itilyan kakabsat, ang kurnon to titao. Itilyan kakabsat, mabalin tayo ito kay ayam. Sa dinuman nga lugar, manay dayaw ti Diyos. Saan nga matilyan, oray pa tigre. Ya? So nga mo yun, nag-enjoy. No, imagine tayo, nga kaabay tayong tulyong, kuno tigre, kat kunatan ito mapaprusan. Ya? Manay dayaw ti Diyos. Nagkamali lang kami ni Adan kiniibas, na nagbalin nga narusok na ti animal, nga nagduma. Isa niyo po na ni, malagit ko lang, di istorya, di sakbay nga matay ni Adan, nga napan ni Iba, ni Seth, ijahar din ti din. Kahit naman masawal ka kapsat, jahar din ti din, nagdalang kita. Ya? Nailungid lang. Kaya di, dandani nga matay ni Adan ko na ama, abay, kaskas ka, masapol mo ayan, najagas ka ni jahar din ti din, papan kami, iso ka dinapan ni Adan, ni Seth, ni Iba, nasalada di animal, kunada si kami ni Iba. Ha? Kaya't nangatukmaan ni Iba, kaya't nangapatay ni Iba, kinisit yung kunani di animal, si katigapuna, no, apay nga asti kami, si katigapuna, nagkamali ka namin. Yung amuyong kunani set, di animal. Awan karbonan, nagsao, ikalang lang natin. So nga, pimanaw, di animal. Kaya, makatungtong. Di ba? Kinatungtong na, pimanaw. Amuyong, makita nyo lang na ito na nagpintas na pagtungpalan tayo, iso nga awan ko itimaw pupay, manaydayaw ti Diyos. Ken awan ko tagsursumpan, ngamin kakapsat ni Daniel, anyaman nga sitwasyon ti biyag na kunana, nagkararak ti Diji at ating araminin na, iso nga na dati problema at kararak kalangan. Nagpadala niya po Diyos. Isumbat ni problema. So, yaman tayo. Kahit baka doa kami, no, iso nga nawate kakasat nga. Tumakbol tayo, nagkararag tayo, maglagagi pa nyo, gininsahe. Anyaman ti sitwasyon ti biyag, unahan tayo kumakakasat iti Diyos. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Wala mami nga nasantwa, nagyaman kami amay ti song, nagkararag ni Ama. Kadang iti minsahe, amay, tinayting aldaw para kanyami o Diyos, imulang ti puso mi Ama. Kay kada kami ti Espiritu, makas ni Daniel, nga intinumay ti problema, umay ti padas ti biyag Ama, kisaan na nga kitaan ti padas, ganti kitaan na na Diyos na pinati na, di kitaan na na Diyos na aramid ti milagro, kay Diyos na awan imposible. Amay sa akuman kanya. Tapno umay man, nagiti padas ti biyag. Awan sa baling asot kan ni Ama nusan na ngas. Iso nga bendisyonan, titunggal may sa kada kami, dagiti nga kakak. Ako ni Ama nga ado ti padpadas ti biyag diti lumo. Ngendo kasano nga napagbaligyan dagiti padas. Agbalay ki kami mat Ama, kaputa pinili na kami nga anak ko. So gaman kami ni Song, bendisyonan mo titunggal may sa manipod ti katangan, aging gati kaubingan. Padapadain na kami ang mga bendisyon at tinaga ni Apo Jesus. Amen. Okay, kantaan tayo? Saan ang Diyos kami, ang pupuri sa'yo. Ang
testimonyo na at umaydan. Okay siya kamunan, kaya na kanya po Diyos, kapag maragsakan ang unay, kapag aji pa seminar ini kaman, ekspektaran ni, kat ado iti umay. Ado ti awis ni engineer. Daman ang awis mo, brother? Kuma? Na-ekspektaran? Gawa may isa. Ay, talo. Iti-expectaran mat nga umay, kat mga tito. Kanya asawa, duwa, ito. Iso nga, yaman lang kinapo ni so may kasta, ay expectaran, so maragsakan ang talaga ni Kalman, at ano, simbang pag niawis ko, talo tinagatin na inawis ko, may samat ni Brother Ray, iso nga at upat, ni engineer, oray may sa, 0. So, yaman kami kinapo Diyos, pinagkan na po si Kararag na dagatindar, iso nga damat ti upat ni Kalman, kaya lang, ahan nga napalpas, adya awis ni Brother Ray, kaputa, dati gibalay na akat nakapadlap, ang damat kanya na Jisose, so nga, kapilitan na gawin. Ina sa mga gibalay na, so nga, mamisang toket siguro umay magdaan. So nga, ipalapon ko, at agyaman ka, lagi niya imay inikalman nga awis ko, talaga nga ada potential na, kaya lang handangan mo tagsilpon, yun yung problema. Ada potential na, adi may sakit nagbaling nga coordinator iti buong Santiago, iti 33 nga barangay ni Santiago, kat ko na sige, nagtrabaho 37 nga barangay ni Santiago, kat anta nagiti kakaduana, isa nga ko na sige, pasetak talaga iti trabaho. Isa nga, kung nagtrabaho nagiti duwa, ay katayo unay ni Apo. So, yaman nagkauray no, basi-basita, gamitan na po ni Apo Diyos na niwarang ko na kon, idinagraw na kami may salang ko na pinasyan ka special ka. Di kami makikot na di ko na special, pinasyan ka special ka isang wanan ki Diyos. Iso nga umay ka, ito nagpasimilan kami. Sa nagyaman ang pinapo Diyos, ang kumaling ka at adyag sa umay, tinakat, ano ba sa ang kumakayat niya, Ajay, umay ka kaste, nagmati kaste, ang kukat, Ajay, awan ka niya kay Ajay. So, Ajay lang, short, lang ti pa nag-awis ko nga magyaman ang kapadayawan ni Apo Diyos. So, karkararap kayo, ikang kayo man lang yung tiklo, duwag namin nga napilang ka po lang ni Isabela. Halos, Isabela lang. Kung abay nga pagpukus na Isabela, pagkapuan na gititilyan ni Apo Diyos kamang Santo Rito buong mundo. Handa nga Pilipinas buong mundo. So nga kararang tayo, napasat tayo suknak. Nagasat tayo ng imununa. So kanya yung agdibusyon na nagsandag, agripus kayo, ituloy yung kakansat. Kaya lang itimay sa kami nga rason, kahit mamati ang hanpay nga naladaw iti amin sa bagay, kanya kay nga natuyan, kahit adamat kan ati, kung daway kayo nga, nalawlawa, basit. So nga, yung sante agad kampante, sa mga rin ka na ati Petras, ang kampante ate, nga tuloy. Agyaman kami, agyaman naman, yung kayo mga ni ati lani ng time, agyaman ka na dito support ko, ulit at agyaman ka niyayo, nagkaroon na niya nagloto ba ng tiaba, next na similar man kami na nung Sabado man ay kamamisan, kaya saan ko man ang abay, so nga, pakbot kayo kumanan guys sa nakutahe. Baliw-baliwag kayo sa naman na mauma, agyaman kayo unang tinihaponis. So, agyaman ang talaga, ang pag-expectaran niya,
ah, natin aramigan tayo at dati balagi na study pa na ni Engineer Dicalman nga kuna na ni nagaduman ng isobra at kuna kaanupay namin nga nagkurang kayo kanya na kaanupay namin nga nagkurang kayo manipod rin og yan kayo di programa kaanupay nga nagkurang kayo diba? Ano rin? Aman pa eh. So, ang yaman kay kinapulis na parabon talaga ikinis na kamsat iti programa. Isulat din ko nga makikita ng programa ni Apolis sa atoy. Ngamin, awan pa'y panagkurang na eh. Puro subsobra, manipod ng rugi ni programa. Ang makasday na nakikarilig yun. Nagadayo talaga. So, yaman ang kiniapo Diyos, na makikita talaga ni pabor ni Apolis, ore kay kanyami, mapan kami ore ang pagkasuli na mihang nga rason na magyaman kami ano tiwagas iti Diyos. So nga, isa di mo lang katay, no kasano kung mag-espiritu, kahamsat, espiritu may gamin ni Ate Lani, pasurot ang dahil na kanya, siyak talaga. Yan, talalaki di kinasarita ni Apo ni sa masuna. Isa nga ninyo parang mabanta, makan kami, marawang kwenta. So ang yaman natin ni Apo Diyos, dahil ka nagkasawa nga very supportive, at nalalaing pa yun siya. Sino ba yung nag-testimony na? Sana all my gosh. Ang dali-dali mo di ba eh. Nakakapay kita. May mga pinati amin kakabsat, pinati amin kadaya ang naman sa kami. Pinati man talagang awan kung awan pulos ti among umatay din di inimbita akin. Sino pa ade kakabsat, ade sang konam na main mo may di pagdumang isip may. Amo yun, ade nga yung paring nga ay kumpare kami nga buong karubak yung mismo bago balay nga yung pastor di pader di hayop ka di road ada di balay na head nurse di Vera di asawa na kami hindi na para gente ka gente dati nga SK, chairman iti barangay may hindi ka isuna iti petition duwa adin ko in supli na kinagimay sa kunana may agamin ajay adi may nga sanggunyang bayan ti kunak nga pangitigan na ti kunana ay kuya rin kunana mas maganda siguro kung itong invitation may personal naka-address sa kanya yung sa pangalan niya mismo para tawag ito hindi verbal yung tawag doon formal invitation. So siyempre gagalang natin kasi sa gobyerno sila, sa katungkulan sila. So sige ako, kaya dala-dala ko bumalik yung invitation na yon. Sakto na nasa labas siya ng gate ng bahay niya sa daan. Sabi ko nila pinag-usap pare, sabi ko, yun na. Basta inalo ko, basta pumunta ka lang, sabi ko, malalaman mo. So, glory to God kasi pinaunlakan niya yung tawag ko na kahit hindi ko na iniisip na pupunta siya, basta yun lang, nagtiwala lang ako sa Panginoon. So, ganun talaga kumilos ang ating Panginoon. Pangalawa, dun sa trabaho ko, nung Biyernes, kasulukuyang ko tinatapos yung isang project ko, natapos ko na, may biglang tumawag sa akin na kaibigan din na sabi niya, Kuya, may available ka ba? Kasi meron dito, magpapagawa, sabi niya. Akala ko, sasakyan ko, na ipapagawa, sabi niya, ayaw mandar, may problema ata sa standard, sabi niya. Kung saglit ka lang, sabi niya sa akin. Kaya sumaglit din naman ako. Sabi ko, siguro madali lang ito. Sabi ko, parang part-time. Sabi ko, kung loobin ng Panginoon, sabi ko, maaga pa naman, alas 3 yun. Mag alas 4.
loobin ng Panginoon ako, matapos po kagad, hindi siya pa, sabi ko. Pero alam niyo, kapatid, hindi ko alam, kasi yun ang pala ay ginamit ng kaaway. Alam niyo, sad to say, kasi nung pinuntahan ko sa San Andres, nakalas na pala yung starter. Sabi niya, kaya mo to kuya? Sabi niya, nakalas naman na pala. Sabi ko, akala ko nakakabit sa makina. Sabi ko, hindi, pinalas na namin. Kasi itong problema, umiikot naman siya, pero ayaw kumagat doon sa makina. Sabi niya, ayaw umiikot yung makina. So, kaya ka naman, sabi ko. Pero itong sira, sabi ko, sinabi ko na doon sa, kasi dinampiran niya, sabi ko, itong sira. Hindi, okay naman, umiikot naman. So, pinagpilitan niya yung, ano niya, sabi ko, maaari siguro, sabi ko na lang, at saka itong bearing. Pero bago ko kumuwi, kasi pinauwi na sa akin, duman na ako dun sa auto supply, nagkumpas ako ng presyo. At yun na, nagulat ako, bigla ako nagulat ng pastor kasi sabi ko sa kanya, tinawagan ko siya. Pare, sabi ko, ang bayad nitong solenoid ka po 1.7. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi naman yan sira. Sabi niya, paano mo sabihin sa akin na hindi sira? Sabi ko, sinabi mo kung ano yung sitwasyon yung starter. Yun talaga ang findings ko, kako. Kung ganon, sabi ko, kayo, kung ayaw mong bumili. Hindi, ganito na lang, sabi niya. Sige, kung mayroon kang pera dyan, abunuan mo na lang. Sabi niya, magkano bang libor mo? Yan na. Sabi ko, sabi ko 350 lang. Kasi yun naman din talaga. Sa libor sa starter, talaga 350. So mga 20, 350. Ganito na lang, sabi niya. Paano naman yun sa akin? Sabi niya, yun sa amin. Sabi niya kagad, ginagulat ako. Bakit? Sabi ko, anong pare? Ganito, sabi niya. Idagdag mo 600, sabi niya, plus yung labor mo, tapos sabi niya, di naging, naging 900 yung labor. Sabi ko, nagulat ako, hindi na akma yung labor ko doon sa pyesa na babaklasin at gagawin ko. So, napakalaking unfair doon sa may-ari. Sabi ko, ay tignan ko na lang, sabi ko, hindi ko na sinabi na pero ano ko nagpapasalamat ako sa aking Panginoon kasi alam niyo, umiyak ako nung gabi kasi nung nagbasa ako ng devotion, ako yun na. Kung ano yung kasi yun sa karugtong ng mga pastoral, yung sa mga pinag-aaralan natin, di ba may mga verse na tagnon kung nagpapatibay doon patungkol doon sa trabaho, bilang ikaw na nagtatrabaho at bilang ikaw isang amo, kung paano mo respetuhin yung amo, kung paano mo respetuhin yung trabahador mo na naayon sa ating Panginoon. So, umiyak ako talaga kasi pagsubok ito ako na bakit kain ng kanyang rinab ko yun na kasi alam ko naman na hindi yung kalooban ng Panginoon. So, hindi ako talaga tumugod doon sa sinabi niya. Tingnan ko lang. Pero alam nyo, sa akin, sa matagal, mula nung nag-umpisa ako sa pagkukontrata, yung mga nagduwalok sa akin, kung kung makakatanggap ako ng blessing, yung nag-alok sa akin, yung pusang loob ko, alam niyo, papasalamat sila. Pero yun, grabe, siya ang nagdidemand, mga kapatid, kung ano yung ibibigay ko sa kanya. Napakaliwanag, mga kapatid, na pakana ng kaaway yun. So, hindi natin tuturulit yung mga ganun bagay. Pero, nawa, loobin ng Panginoon, bukas makausap ko siya at siren ko ng alam mo kapatid, nawa,
malugin ng Panginoon na makakausap ko siya ng maayos na i-share ko yung programa natin sinasalihan. Yun na yung pagkakataon ko siguro para malaman din niya na yung mga ganyong klaseng trabaho ng isang trabador hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi alam nyo, dito ko rin nakita yung siguro talagang tinawag din ako ng Panginoon para yung mga dito sa trabaho ko, nakikita ko kasi lahat vice versa, amo, saka bilang ako trabador, nakikita ko yung kung paano inaapi yung amo, yung kanyang trabador. At kung yung mga trabador naman, kung paano nila labas tanganan ang kumpanya nila. So, nakakalungkot kasi sa akin mismo naranasan ko yun mga kapatid. Yan lamang po, magandang tinali po. Idadasal nga, idadasal mo nina. Kaya blessing na ay. Ay, wait, just muna yung sister. Ang batang sinararag tayo. Nagyan ko na kiti Diyos, iti palang tarabay na kanya, iti manong months, manong lawas, ulay no awanan, kasi dahil talagang dapat lang na siya yung unahin mo kahit anong sitwasyon meron ka. Kasi sa akin, kahit ano, parang tinest niya ako ng ilang months. Alam niyo naman kung ano yung palagi kong pinag-pray, kasi ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. Pero, adya man ang iti sana nga binaybayan, iti panagyan ko, kahit na maraming trials, still hindi niya ako pinabayaan, financial man yan, or kalusugan sa pamilya. And, adya man ang iti adi kayang basit lang na kung ano magbanggag na tatakin na nanay ko aday no prayer meeting kasi dahil ang may prayer meeting naman hindi naman saan nga nang yung daddy ma nag-pray ni kuya di na mas nag-pray ni kuya amen kasi tatay ko kasi sumabay na nga niya kasi laba papa aday pusok na niya tapos may pinalpasan ka agkakararaga ang mundo ko ganon sila kaya thank you Lord ko na kan ani para kung pinag-pray nga agkaroon ng trabaho at last thank you Lord kasi sinumpatan na kaya nakalagay si Diyos yung process pala na pinagdaanan ko nagkaroon ako ng trabaho na mahirap nagkaroon ako ng mga kwan sa aking buhay, mga kaganapan, ganyan. Lahat po yun is process pala ng Diyos sa ating buhay para yung matitest ka kung gaano nakatatag yung pananampalataya mo sa Kanya. Yun. So, tatak lang nga na napanunod ni amin kasi lang ay kapag connect ko simula di ganito parang di ba nagado nga agencies ti kwan pero wala doon kasi nakasday haan muna no interview ganyan pero awan itday parang distractions kanya iti Diyos aday tato lang yung plano niya para sa akin ay magawa ganon so challenge ko sa ating lahat na kahit na ano man po yung pagsubok na dumarating sa ating buhay, palagi lang po natin isipin na may plano ang Diyos sa ating buhay, na hindi na ginawa yon dahil gusto niya lang, ganyan, pero yun po ay part po ng training sa atin ng Diyos. Yun po, para po tayo ay makarating sa kung saan na po tayo planong ipunta. Yun. So, glory to God po lahat. Thank you po.
Lisel, nakastart kami ng Isidro Hall sa Santiago, at saan na sisilan na ito. Ha? So, ikararat tayo ni Lisel na ano na, mapagbaligyan na nagitinig na nag- Isa naman sa akin sa kanya, mga Lisel, pagbaligyan ng oras mo. Dati na din di witness mo eh, mo kaya mo pagbaligyan sa baka maramdaman, late ka na pumasok. Kahit ganito. So, nag-alaran tayo, harangan Jesus sa Lanuya, Ama, gaman kami naragtan ka, gaman kami amatin. Yan nga, Tinisel, kung kararan mo, Ama, ilit ka mo isulat ng trabaho. Ama, itisityo, Santiago, kung kararan mo, Ama, na ikot mo, kanya na pinasalit na. Natitiban ba Ama, na agatino mo, at saan ay sulat ni Amati, mangitong dawin mo manglapot kanya na Ama yung panagserbi natin kang pudlo, sulat. Inikam ti trabaho, Ama, kagawatan ni gagamitom lang mo ka na trabaho, tapos mapadayawan ka ka ni Ama, itibiyag natin. Gawatan di pa Ama nga, dahil ti tirasyon na, das may suna, Ama, dawatan ni ang amin kapay, Ama, ti trabaho natin. Dapat gustunan ang mga nailangit ay sumagaman kami. Ibalay din aramidang itibiyag ni Ate Lisel, kung uray pa iti pamilya na, kagamitin ti kararan, may tinagaling ako Jesus. Amen.